Ay, ito siya. Hey guys! Good morning! So it's 8 a.m. here in Busan and the temperature is around 10 degrees, parang ganyan. Malamig pa din naman kasi nga malapit siya sa sea. So pupunta kami sa seaside, magsa-stroll kami kasi meron kami isang activity na gagawin and magko-coffee pala. Tapos, may isa kami activity na gagawin, yung sky capsule. Yung sasakay kami sa maliit na train na dadaan siya dun sa Busan seaside. So, it's something that excites me. Sobrang exciting siya for me kasi nga gusto ko talaga siyang gawin. Tapos maglo-Lotte World kami today, tapos may pupuntahan kaming cafe, and then babalik na kami ng Seoul. Baka mamayang gabi. We'll see, depende, ganyan. But anyway, I'll see you and we'll bring you to this adventure. Welcome to the 4th day here in Korea. Bye! Hey guys, good morning. Hi! Ay, hindi siya. Guys, birthday ni Ravi. Say happy birthday to me, Masor. Guys, si Ravi, nagtatampo siya. Birthday niya kasi. Patiin niyo siya kasi baka magtampo siya lang. Magtatantrums siya. Hindi pa natin ibababa. Good morning! It's my friends. Ganyan. Ang ganda ng view namin dito, guys. Sabi ko, magsistraight ako ng hair today, pero kasi nagwe-wave pa din siya. So, pinanindigan ko yung pagkukulot natin. Ayan yung view namin. Ayan. Hindi nyo nakita, no? Siyempre, maliwanag eh. But anyway, yun ng light dito. I'll see you. Anyway, I will bring you to this adventure in Busan. Let's go! Hey guys! Ay, ito siya. Hey guys! We're here at Busan Sky Capsule. Ayan, nandito kami sa Cheongsapo Station. So, ang end route namin, or ang end station namin is in Mipo Station. So, 10 a.m. yung nakuha namin ticket and pumipila na kami. So, I recommend that you book your tickets in advance online kasi may walk-in pero sobrang humahaba yung pila, lalo na kapag fully book yung online. So, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. By the way, nakarating kami dito through a bus from our hotel. So, medyo matagal din yung biyahe, 30 plus minutes din. So, kaya medyo tumakbo-takbo kami. Pakita ko sa inyo. Sasakay na kami. Thank you. Is we're here inside na the capsule. Hello. Ano to, mga 700 plus per person. So, pwedeng apat niya yung sumakay sa isang capsule. Dadaan siya sa beach
beach line sa coastline ng Busan. So, makikita natin yung mga view ng Busan coastline. So, ayun guys. Ayun yung Busan Sky Capsule. Nag-picture-picture na kami. Si Catherine yung kasama ko. Ayan. So, naghati kami. Si Gia at si Ravi yung magkasama. And then, ako at si Catherine. Around 90,000 won yung dalawa. So, parang 45,000 won per box, tapos dalawang tao or tatlong tao. So, makakatipid siya kung tatlong tao kayo, maghahati-hati din sa 45,000 won. So, 15,000 won, isa lang siya. So, yung capsule from Cheongsapo to Mipo and Mipo to Cheongsapo, 30 minutes lang siya each way. So, kung gusto niyo magbalikan, dalawang ticket yung bibili nyo kasi 30 minutes lang siya. I mean, isang ticket is one station to one station. Tapos kung gusto nyo bumalik, you'll have to pay another 15,000 won for para makabalik kayo. Pero meron kayong isang pwedeng gawin pa. You can actually go to Mipo to Cheongsapo and Cheongsapo to Mipo, and then you take the blue line. May bayad din siya. It's a railway train na nandito sa pinakababa nito. Sorry, nabubuksan kasi. Hi! Say hi to my friends. Ayan. Andito sa pinakababa nito, pwede kayo maglakad. Nakikita nyo yung mga hagdan-hagdan na yan. Pwede kayo maglakad dyan. That's 2 kilometers. Tapos sa pinakababa ng railway, na itong sinasakyan namin, may railway din for the blue line. So parang ano siya, parang cable car. Ay, hindi. Ano ba? Parang siyang tram. Ganon yung itsura niya. Pero nasa baba kayo, wala kayo sa taas. So tignan niyo, may dadaan ulit. Yan. So, nasa baba kayo, wala kayo sa taas. Pero dito, makikita nyo talaga yung Busan na coastline, tapos yung mga buildings, of course, ganyan. Tapos, syempre din sa kabilang side, yung Busan Forest and mountains. So, ayun, maganda siyang experience. By the way, guys, uulitin ko, you have to book a Busan Pass sa Klook. Kasi it's unlimited na attractions for 30, I mean unlimited entrance siya for 30 attractions. That includes Lotte World, that includes the blue line below dito sa Sky Capsule. Itong Sky Capsule hindi siya kasama. So, kailangan nyo talaga siyang bilhin ng separate kasi parang private yata yung may-ari, hindi ako sure. But anyway, yung blue line ay free siya. So, guys, tapos na kami. Nandito na kami sa Mipo Station. Then, from here, baka mag-cafe kami. Tapos babalik kami sa hotel kasi magbe-beach kami. Tapos mag-check out. Ganyan. Tapos magpupunta kami ng Lotte World. Hey guys! Guys, tapos na kami. Magaganda na lang. How was it? How was the experience? How was the experience? Good! Ikaw, Gia, nag-enjoy ka? Enjoy yung pagtakbo mo? Super enjoy! Sulit yung pagtakbo mo? Yes! Guys, tumakbo-takbo kasi kami para maabutan namin yung bus kasi nakaschedule kami dito. So, late na kami doon sa bus, nagtatakbo kami. Buti naabutan namin. Tapos ang dami nga palang stops yung bus. So, medyo na-late kami ng ilang minutes. Tapos pinayagan naman nila kami na pumasok pa din kahit late na kami ng ilang minutes. Ang saya. Guys, when you're in Busan, please make sure that you include this to your bucket list, okay? Visit kayo dito. Yan yung may mga kalapati, oh. Ayan. Welcome to Korea, mga upa. Ayan.
May mga kalapate. Tapos pagbaba nyo dito sa station, may mga kainan din kayong makikita. Ayan. Ayan. Guys. Guys, tignan nyo yung seaside ng Busan. Alam niyo yung mga nakikita natin sa K-drama na mga may lighthouse, ganyan. Kanina actually nung nandun kami sa capsule, nandun kami sa capsule, pinakita kami lighthouse na color red. Parang inasa hometown, cha-cha-cha. Ganda guys. Guys, ang ganda. Bakal lamig. Ganda. Hey guys! So, tapos na nga kami mag-sky capsule. So, we're walking here sa Busan shoreline, sa beach. Ito yung isa sa famous beach ng Busan. So, dalawa kasi sila. Yung isa letter G. Nakalimutan ko yung pangalan. Nilalagay ko na lang dyan. But this is Yonde Beach. Tingnan nyo yung sand. Oh, white sand na pinong-pino. Medyo ano lang, medyo kailangan mo mag-ingat kasi naka-shoes na ako eh. Kailangan mo mag-ingat kasi syempre kung ayaw mo palagyan ng buhangin yung loob ng shoes mo tapos ipapagpat mo pa, mag-ingat ka talaga. Pero sobrang ganda guys. Tingnan nyo. Look at that. Ayan yung syempre yung Busan. But here is the view of the beach. Ayan. Doon yung hotel namin sa likod. Diba? God! Ayan, tapos ayun yung mga ano guys, so yung mga color red na lighthouse. Alam niyo yun, yung parang sa mga k-drama na napapanood natin. Sobrang ganda niya. Guys, by the way, this is Busan Next the Sky. Busan by the Sky, ganyan. So, para din siyang viewing deck na alam niyo yung mga sa Kuala Lumpur, Malaysia, ganyan, yung nasa Namsan Tower. Pwede kayong umakyat dyan and makikita niyo yung view ng buong Busan. Itong Busan by the Sky ay free using your Klook's Visit Busan Pass. So, sobrang sulit talaga ng Visit Busan Pass, guys, kapag binili nyo siya sa Klook. Sobrang mura na, tapos marami kayong masusulit. Tapos may papakita pala ako sa inyo. Hindi ko alam kung ano yon, pero feeling ko, famous landmark siya ng Busan, Yonde Beach. Siguro sa mga manginsa, or sa mga barko, bangka, whatsoever. Pero nandun siya sa gitna. Kung makikita nyo siya, wait. Zoom ko. Ayan, ayan siya. Ayan, nandiyan siya sa gitna. Hindi ko alam kung yung itsura niya. So, para siyang babaeng nakadipa. Hindi ko alam kung anong nire-represent niya, anong symbol siya. Pero, ayan, nandito siya sa pinakagitna ng Yonde Beach. Guys, tignan yung mga Ajuma at mga Ajushi. Naglalakad sila dito sa beach nang nakapaalang sila. And nakailang balik na yan sila. Ganyan, parang pamparelax lang siguro nila yan. Ganyan. So, like, dito sa umaga, ganyan yung mga makikita nyo. And then, pwede naman mag-swim dito. Pero syempre, hindi tayo mag-swim ngayon kasi winter, di ba guys? Para naman tayong tanga. Pero you know, pwede mag-swim dito and mag-picnic, ganyan. Siguro pag summer, siguro masarap mag-swimming din dito. Kasi ang ganda talaga nung ang ganda nung sand nila, maputi din. So, hindi na masama. And, bago kami pumunta dito, kumain kami dun sa 7-Eleven doon. Bumili kami ng sandwich. Just nag-picture-picture kami, reliving our K-drama fantasy. Di ba yung mga kumakain sa labas ng convenience store, umiinom ng beer, kumakain ng ice cream, ganyan. Ganun yung ginawa namin. Tapos bumili ako ng sweet potato na para siyang grilled na microwave na hindi ko maintindihan. 2,001 lang siya, wala pang 100 pesos. Guys, ang sarap. Sobrang sarap. Alam mo yung may patatas, I mean may naman, may kamoting kahoy, may kamote naman sa atin sa Pilipinas, yung color yellow, ganyan. Pero ang sarap ng potato. Sobrang tamis niya, ang lagkit niya. Tapos, ang lambot.
Hindi katulad nung ano sa atin, kamote. Sobrang sarap niya talaga. So it's a must try. Hindi ko na na-pick na video pero ito siya. Patang sa inyo. Ayan yung picture niya. It's a must try. Ilaban niyo, bumili kayo nun kapag nandito kayo sa Korea. Bongga. Di ko alam pa parehas ng lasa sa Seoul, pero dito sa Busan masarap siya. Hey guys, we're here at Chusam's Place Coffee. Akala namin nung una hotel yung Chusam, yung nasa Seoul kami. Pero apparently coffee shop pala siya. So nandito kami sa tapat ng Hyundai Beach Chusam and order kami ng kape and dessert bago kami dumiretso sa Lotte World. Ayan, may mga pastries sila, bottle drinks, tapos meron silang coffee and tea. So, ito yung itsura. Yan yung itsura ng place. Okay, bibili na ako. So yun guys, we're just waiting for our orders. Tapos yun, may diretso na kami sa Lotte World. Yan si Gia. Ang ganda ng color combination niya. Hey Miss Gia! Anong masasabi mo sa day mo so far? Sena Beach. Punta kami ng beach. No? Kaya, Pero yung itsura. Sena Beach. sa'yo ng beach. Punta kayo ng beach pero naka-puff fur coat. Kaya hindi kayo pwede mag two-piece, guys. Chimbali. Pero yung iba, yung paa nila. Oo. Yung mga Anjum at saka Jushi na binidyan ko kanila nag-live sila ng nakapa. Kasi parang relax. Hey guys, ayun, nakabili na ako ng kape sa Chusam's Place. Malamig din sa Busan, mahangin, syempre winter. Hindi ako nakapag-CR, wala silang CR. Malamig, mahangin, winter, ganyan. Baka pero guys, medyo may na-realize ako, sa Upcanto may coffee shop. Sa lahat ng convenience store may coffee shop. Tapos, like talagang yung mga cafe nila, yung mga aesthetic talaga, yung mga minimalist, talagang mapapasok ka kasi Instagrammable. Tapos sa Seoul, meron din na Exugdong yata yun. Madaming mga cafe siya, cafe village siya. So, alam mo, gusto talaga ng mga Koreans na nagkakape, na tumambay sa cafe. Hindi ko alam kung anong logic behind it. Hanapin ko, alamin ko para sa inyo. Kasi nakakatuwa. Harap din yung kape. Caramel macchiato. Ay, bobo, nadapa. Muntik pa akong madapa. Pabalik na kami sa hotel, guys. Hey guys! Nakuha na namin yung gamit namin sa hotel. Naka-backpack lang naman ako. Tapos, sasakay na kami ng bus going to Lotte World. Nasa Lotte World na namin iuwan yung mga gamit namin habang nag-rides kami and nag-explore. May mga lockers naman doon. So, doon namin iwan yung gamit namin. Tapos after namin mag-Lotte World, baka pumunta kami sa isang cafe. Tapos bumalik na kami ng Seoul. So, konti na lang. Tapos na yung araw. It's actually 12 here in Busan. 11 a.m. sa Manila. And the weather, ano lang siya, parang Baguio. I mean, medyo malamig para sa Baguio. Parang yung coldest ng Baguio, ganun siya. Pero tolerable. Guys, kapag pupunta kayo ng Seoul or Busan or ng Korea in general, mag-download kayo ng Naver Map. Yung Naver Map, maganda siya for navigation. Tapos, if you track or navigate, may may time ng buses, may time ng trains. It will give you the location, the distance, ganyan. Tapos kung ilang minutes na lang paparating na yung bus, ilang stops pa siya bago yung stops nyo. Tapos anong time siya darating. Sobrang sakto niya. So we highly recommend na mag-Naver Map kayo. 'Di ba, Miss Gia, our navigator, mag-Naver Map kayo. Kasi yung Google kasi hindi siya accurate. Google Maps. Ito na yung bus namin, tapos may number siya, tapos malalaman nyo kung anong bus yung sasakyan nyo. Guys, nasa bus na kami. Sabi ko sa inyo nga,
yung neighbor map, it will give you the bus number, the bus color, ilang stops pa siya bago makarating sa inyo, ilang minutes pa, if arriving na siya. So, neighbor map. So, I highly recommend to download that. So, after nito, bababa kami sa isang station. So, ito kami sa isang station with 3 stops. Tapos Lotte World. Dami namin gamit. Pero pakita ko sa inyo yung mga dinadaan. Guys, dito sa Pagbaba, kapag kapababa na kayo ng bus, kailangan yung pindutin yung stop. Ayan o, yung stop button. Ayan, meron yan sa kada gilid ng bus. So, ibig sabihin yan, you're signaling the driver na bababa kayo sa next stop para ma-prepare niya na. Siyempre, mag-break siya or alam niya may bababa. Hindi ka tulad sa atin na yung mga driver. May bababa sa ganito, may bababa sa ganyan. So, kapag bababa kayo, matik, pipindutin nyo na yun. Guys, nandito na kami sa next bus namin. Tignan nyo naman sila, dahil kami lang yung tao, nagpo-photoshoot sila. Guys, nakakaloka. O, tabang photoshoot yan. O, guys, nandito na kami sa Lotte World. Ayan, ayun yung Lotte World. Ayun yung entrance niya sa likod. Tapos katapat niya yung Lotte Mall. Katapat niya yung Lotte Premium Outlet. So this is like Lotte Village. So, papasok na kami sa loob. And we'll enjoy the day. We'll bring you to this adventure. Again, this attraction is free using our Visit Busan. Explore natin yung Busan Lotte World. Ang alam ko, this is the biggest theme park. Mas malaki pa siya compared dun sa Seoul. Kasi yung sa Seoul, indoor theme park siya na Lotte. This one kasi is outdoor. Hi! Yan, May mga bagahe. May mga bagahe. Mag-rent kami ng uniform. As requested by the birthday girl. Kansamta hamida. Pinachulka hamida. Dear Ravi. Chulka hamida. Gia. Pagod na siya. Pagod na siya. Ang layo naman ng entrance. Me? Tanong mo nga ulit. Guys, ayun yung itsura niya. Busan Lotte World. Ayun yung entrance o nakalagay. Just straight ahead. Me, ano ka ba, 5 days na kami dito sa Korea, marunong na kami. Marunong na kami magbasa, guys. Guys, tignan nyo yung harap ng Lotte World nila. Bulubundukin ng Sierra Madre. Chareng. Ayan, ganyan. Ganda, di ba? Ayan, tapos may mga condo buildings doon. Tapos yung Lotte Department Store, Lotte Premium Outlets, and Lotte Mall. Guys, bakit na kami sa main gate? Tignan nyo ba naman? Pupunta ka na lang sa main gate. Akit ka pa sa ganito. Ayan, main gate. May trekking naman pala dito. Here's Busan Lotte World. Ayan na siya. Ayan yung bilihan ng tickets. Again, in peso, mga 1,800, 1,900 sa clock. Pero sa clock nyo din bibilin yung Visit Busan Pass para maging libre siya.
dito kayo papasok. Ibibigay nyo lang yung ticket nyo. Kapag naka-Visit Busan Pass kayo, ipapakita nila yung Visit Busan Pass nyo doon. Tapos, ayun na yun, bibigyan na nila kayo ng ticket. And this is Lotte World Busan. Ang laki niya, guys. So, pupunta kami doon. Mag-rent kami ng lockers para iwan namin yung gamit namin. Ayan siya. And they close at 8 p.m. guys. Take note of that. They close at 8 p.m. Guys, nag-unlock na yung door. Then, you can proceed with putting our bags inside. Hey guys, nandito na kami sa Lotte World. And naiwan na namin yung gamit namin doon sa locker. So, ako lang yung nag-occupy ng isang locker, tapos sila kasya yung gamit nila sa isang locker. Pero ayun, masaya naman siya. At least wala kaming dala-dala pagpasok namin dito. So, mag-explore muna kami. Papakita ko sa inyo yung mga pwedeng sakyan dito sa Lotte. Guys, nandito tayo sa may talking tree. So, this is the Lotte World's famous talking tree. May sinasabi siya, hindi ko naintindihan. But anyway, magre-rent pala kami ng uniform. So, yun yung una-una namin gagawin bago kami mag-picture. Ayan siya, may sinasabi siya, pero hindi ko naintindihan, guys. So, in 10 minutes, there will be a parade. Parang yung mga parade sa Disneyland. Papakita ko sa inyo yung mga rides. Ayun, parang ano, Anchor's Way, ganyan, mga ganyan. Tapos ito, drop. Tapos may gardens. May mga water rides. Ito, ride. Ayan. May palasyo dito. Yung palasyo na to, umiilaw to sa gabi. Ayan. Tapos guys, nakikita nyo yung cable car. Parang pwede kami dun sa cable car. Hindi ako sure. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, may cable car. Hindi ko alam kung pwede kami doon. Pero parang libre, parang ang alam ko libre din siya sa Busan Pass nyo. So, if nandito kayo, try nyo din. Alam ko guys, may parade, may show. Papakita ko siya sa inyo. Guys, papasok na kami sa loob ng castle. Lori's Castle. Ayan. Papasok kami sa loob. Kasi magre-rent na kami ng uniform. Ayan o. Yan, ganyan siya. Gamsong. Magre-rent kami sa loob. Guys, dito na magre-rent na kami.
So guys, nandito na kami sa loob ng rent ng uniform. So may pants, pwede kang mamili, tapos mamimili ka ng panloob. Tapos meron ding, syempre yung coat, tapos yung pinaka-cardigan, tapos yung, ano tawag dito? Yung knitted na parang vest, ganyan. So, kompleto dito. Nasa sayo yun kung anong gusto mong partners. Bibigyan ka naman nila ng sample ng pictures kung ano yung gusto mong gamitin. Parang 20,000 won, 1,000 something. Ganyan. Pero 800 pesos lang siya if sa Klook ka bibili. So, you can book it in advance. Pero if dito ka, so it's 20,000. Guys, sorry, 25,000 won. So, parang yung pagre-rent din ng hanbok. Tapos, kailangan nyo magbigay ng deposit na 10,000 won. So, ganun siya. Tapos, yung the rest is, babayaran nyo na lang pagka binalik nyo yung uniform itself. And then, at the same time, may lockers din siya. Kung saan, pwede nyo iwan yung lang. Pero, kailangan nyo ipakita yung passport nyo. Guys, mag-fit na kami ng uniform. So, yung bag nyo, kailangan nyo ilagay sa temporary locker kasi para wala kayo maiuwi. Guys, nakapag-uniform na kami. Nakapag-picture na din kami doon. Nakapag-picture na kami. Magsasakay na kami ng Lotte World. Lotte World! Ang babait nila, kumakaway-kaway sila. Like, pag nakakakita sila ng camera, siguro sanay na talaga yung mga Korean na lagi sila nabibideo, nabipicture. Kasi pag nakakita sila ng camera, kumakaway talaga sila, nag-hi sila. Guys, pupunta na kami ni Catherine sa aming first ride. Kami ang So, matapang. yes, mga extreme riders kasi kami. Gusto namin yung mga extreme ride. Kahit nga tatlong ride lang ako dito na super extreme, okay na ako. Guys, this is our first ride ni Catherine. May ganito naman sa Star City, di ba? Pero you know, we'll do it. Ayan, ito yung first ride namin. Yung paikot-ikutin ka hanggang mahilo ka. Medyohan natin, nag-hi sila. Ayan. Guys, mag-hi kayo. Mag-hi kayo sa kanila. Nag-hi. Sabi ko sa inyo, mahilig mag-hi yung mga Korean sa camera. Basta nakakita sila ng camera, talaga mag-hi sila. Ganun. Guys, kasama na namin si Ravi tsaka si Gia. Sasakay kami sa roller coaster. Guys, off to our next ride. Roller coaster. Ay, kinakabahan daw siya. Ikaw, Miss Gia, kinakabahan ka? Guys, alam mo, ang ganda ng araw na pinunta namin. It's Sunday. Tapos, ano ba ngayon? Monday. It's Monday. Walang masyadong tao. Kasi ang bilis lang namin sa mga pila. Wala pang 2 minutes. Nakakasakay na kami. Ganon. Oo nga. Monday nga naman. Nasa school, nag-work. Nag-cutting kasi kami guys. Mga bully kami sa school. Ganyan. Kaya kami lang yung tao dito sa Lotte World. Sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo dito ng araw ng Monday. Guys, pinagmamalaki pa namin na kami lang yung tao. Pinagmamalaki pa namin kami lang yung tao, biglang nagkapila. Guys, si Catherine, nakamit siya ng mga friends. Kinilig siya.
pala sa bata. Yung crush mo nga pala si Nicolo, no? Tita ko napapanood mo to, crush ni Catherine. Magpaalam ka muna sa ate. Gusto ka ba nung ate? Hey guys. Ang gulo ng hair ko. Kasi sumakay kami ng roller coaster. Just ko, inikot-ikot lang kami. Nakakaloka na hilo ako. Tignan nyo yung hair ko. Sumakay kasi kami ng roller coaster na bumabalik-baliktad. Tapos yung bumabalik-baliktad siya. And like bumaliktad din yung lahat ng pwedeng bumaliktad. Pero it was fun. Sobrang saya niya. That's our second ride. Sobrang saya niya in all fairness. So, punta kayo dito sa Lotte World. Ayun yung sinakay namin. Ayan. Sarang yun. So, Julia, pwede ka pala dito sa Peaceful Pines eh. Uy, akin yan. Peaceful Pines. Talaga? Joker pala to, Joker. Guys, this is our next try, Giant Splash. Saan ko mag-video pa? Ayan siya. Ayan. Hey guys, tapos na kami. Inabot na kami dito ng gabi sa Lotte World. Tingnan nyo ang ganda niya. Ang ganda ng palasyo sa gabi. Alam ko, there was a time, there's like days na parang meron siyang K-pop. And hype-in yata yun. So, ang ganda na umiilaw dyan. Ang ganda ng Lotte World dito guys. So, you should visit Busan and visit Lotte World. Dapat pupunta pa kami sa isang cafe after namin dito, pero hindi na kami umabot. Yung Magnet Cafe ng daddy ni Jimmy, yung may-aring daddy ni Jimmy ng BTS. So hindi na kami umabot kasi kailangan namin habulin yung train namin pa uwi. Pero sa susunod, babalik tayo dito sa Seoul. Meron pa tayong adventure para makauwi, kakain kami tapos makakauwi. And then we'll cap this vlog. But thank you so much sa pagsama niyo sa akin dito sa Lotte World adventure dito sa Busan. I hope sana kayo rin makapunta kayo dito when you plan your trip to Korea. Hey guys! Ito na kami, naglalakad na kami going to Subway Line 2 Station. Pauwi ng, So, we are walking towards the Donghae Station Line 1. Tama ba? Donghae Line. Papunta sa isang bus stop. Tapos yung bus na sasakyan namin is express bus going to Busan Station, kung saan kami sasakay going to Seoul, going back to Seoul. So, dahol na naman kami ng oras, kaya minamadali namin to. Medyo matagal-tagal yung biyahe. So, medyo magagahol na naman kami ng oras. Hindi na kami nasaan. So, thanks to my co-navigator. Pagod yarn. Kasi, we're figuring things out. Kung ano ang fastest, ano ang best. As always, use Naver app. It shows you everything that you need to know. Medyo madilim dito sa dinadaanan namin. Guys, tatawid kami doon. Nakikita niyo ba yan? Yan yung overpass nila. We're going there. Tapos pupunta kami doon sa station. Doon sa kabila. Ang ganda naman ng overpass nila. O, diba? Ang ganda ng lights. Overpass lang to guys. Ako lang to. Huwag kayong mamangha. This is just me.
naghilamas ako kasi may sinakyan kami ni Catherine na alam niyo yung rides na nakakabasa. Tapos, by the way guys, pag pupunta kayo sa Busan, Lotte World, or kahit siguro sa Lotte World, magdala kayo ng raincoat. Kasi, merong rides na mababasa kayo. Tapos, bibili kayo ng raincoat worth 3,000 won. So, that's around 150 pesos. 135, 140 pesos. Sayang din, kasi sa best nyo na magagamit. So, magdala kayo ng raincoat. Hey guys! So, ayun nga guys, we're back in Myeongdong. It's 11 here. And we're going out to eat. Wow, may English. Pagod na pagod na kasi ako guys. Dala-dala ko yung bag kong mabigat buong maghapon sa Busan. Tapos syempre, lipat-lipat kami ng train, lipat-lipat kami ng bus, ganyan. So, ayan, pagod na tayo. At alam niyo ba yung last na kain ko? Yung kamote pa kaninang umaga. Bumili ako ng sweet potato, di ba, doon sa may beach sa Busan, sa 7-Eleven. Parang 10 a.m. pa niya, mga ano naman, 11. Ganyan, 11 a.m. Yun lang yung kain ko ngayong araw. Kaya gutom na gutom ako, hindi ko alam kung nagpa-function pa ba ako. But anyway, nalabas kami para kumain. Kasi gutom na gutom talaga ako. Kaya namin kung ano pang mahanap namin. Kasi 11 something na dito. Past 11 na dito. So, tingnan namin kami mahanap kami. Medyo matinong makakainan aside sa street food. So guys, we're back in Myeongdong. Sa wakas, nasa ano na kami ulit. Malamig na lugar. Yung binayaran namin dito yung weather. Kasi guys, sa Busan, very bagyo lang yung weather. O dito, ano na ulit kami. Parang 4 degrees ngayon dito sa Seoul. So, medyo malamig na siya. And maghahanap kami ng makakainan. Sarado na ibang street food kasi nakasalubong na namin yung ibang nagtitinda. Dala-dala na nila yung mga cart nila. So, hindi namin alam kung saan pa kami makakakain. Eh, nagdiligpit na sila. Tsaka wala na rin masyadong tao. Sana may maabutan pa kami mga makakain. Kasi gutom na ako talaga. Konti na lang papatuloy na ako. Charot. Ayan na, nagsara na ulit yung pores ko sa Busan kasi nag-open siya. Ganda ng light. Hi guys, nandito na kami sa isang restaurant sa Myeongdong. Tapos mukhang party. JP pala yung hairstyle. Or yung theme ng restaurant. I mean, yung theme ng restaurant is BTS. So yung pinapatugtog nila doon sa TV, yung pinapalabas nila ay BTS. Tapos around the restaurant, puro BTS din yung mga posters, ganyan. Pakita ko sa inyo. So, ayun o. May baby sugar. Tapos, nakakatawa kasi meron sila ditong yung luma nilang group photo. Ayan. O, diba? Tapos, ayun sila Suga. Tignan nyo nakapokus si Suga. May mga posters din ng BTS. Ayan, yung Time Magazine cover nila, ganyan. So, maraming BTS dito. So, feeling ko ARMY yung ARMY yung may-ari nito o yung film nila, BTS talaga. Guys, tignan nyo yung pader nila, puro BTS. Tapos, yung owner, nakausap namin siya. Ang bias niya si Suga. Kaya pala may spotlight yung mga yung meron siyang wall dedicated for Suga only. So, ang bias niya ay si Suga. Tapos, tuwan-tuwa siya na nakita niya kami. I mean, nakinakausap namin siya. Na na-appreciate namin yung restaurant niya. Ang galing. Tignan nyo, kompleto niya, hindi 21. Hey guys, kakain na kami. Ito yung order ko, bibimbap. Tapos sila din. Ramyeon, kimchi soup. Ayan, tapos bibimbap. Ganyan. So, ayun.
Kain na kami guys. Gutom na talaga ako. Kain na kami.